It's a Healthy Saturday once again po dito sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Feyap Chulay. Pag-uusapan naman natin ang napapanahon pa rin, hindi lamang trangkaso, kasing common na rin ngayon ng trangkaso. Ito ay ang ating mga mental health na mga disorders. Pero lagi tayo nafo-focus kapag mental health ay tungkol lang sa stress, anxiety, depression, pero meron pa rin na kabilang side ang mental health. Ito ay ang psychosocial or mga behavioral, developmental, ang dami-dami pang mga terminologies. Aalamin natin yan lahat sa isang psychiatrist na mismo. Ang psychiatrist ay ang mga medical doctor na espesyalista sa pag-iisip. Ay nako ha, yan yung kailangan natin ikonsultahan kapag tayo ay nalulungkot-lungkot at kung ano man ang mga bumabagabag sa ating mga isipan. Siya rin ang nakapagtayo ng isang center sa Muntinlupa na mental health facility. Alamin pa natin lahat ng yan at ano ba ang magagawa pa ng advokasya tungkol sa mental health para sa ating mga kababayan. Kasama natin si Doc Nicanor Ed Chavez. Magandang umaga po, good morning. Dr. Yap Chulay at ang lahat ng libo-libo niyong milyon na tagapakinig ng 87.8 FM Radio Binyang. Yan. Salamat muli sa inyong pag-imbita dito. Pangatlo ko na yata, no? Yes, kasi actually this month of February, abangan nyo on February 22, magkakaroon pa rin tayo ulit ng mental health series. Ito po ay pag-uusapan pa rin natin ang yun namang pang-adult side. Kasi eto ngayon pag-uusapan natin sa mga kabataan. At eto yung mga developmental na disorders. Pero Doc, konting interview muna, background, kasi nagpunta ako sa inyong facility sa Muntinlupa. Paano ba nabuo siya? Actually, ang community-based mental health program ng Muntinlupa ay offshoot po ito ng Republic Act 11036 noong 2018 na pinirma ng ating dating Pangulong Duterte, na nagtatatag ng national policy na pagbuo ng mga pang-national na programa patungkol sa mental health. At isa nga po sa programang yan ay pagtatag sa bawat, at mandato po ito ha, hindi po ito tinatawag na optional. Mandato sa lahat ng LGU, provincial, municipal, city, sa pagtatag ng kanilang community-based mental health program upang ang serbisyong pang mental health ay abot sa health center level. So, parang yung mental health ngayon ay nilalapit natin sa laylayan. Tama po yan. Ng ating gobyerno. Ito sa mga mamamayan na nasa barangay level. Yes. Kasi, mental health center level health for that matter. Yes. Kasi Doc, alam naman natin na parang may stigma no? Yes. Kapag sinabing naku, na magpapacheck up ka sa isang psychiatrist, naku, baliw ka. Yes po. So, yun po nilalabanan natin ngayon. Yes, totoo yan. Kasama sa programang community-based mental health program. O kasi hindi po makapagsabi ang ating mga kababayan, kaya kapag meron silang pinagdadaanan. Yes. Kaya mabuti na lang naging aware na tayo ngayon. Kaya, di ba, nasusugpo na natin yung mga suicides. Na-address na natin sa pamamagitan ng malakas na programang mental health promotion, paano po mga referral systems, kung paano natin sa early stage pa lang, preventions, mental health promotions, suicide prevention, ang pinakamahalagang armas or pinakamahalagang measures to reduce the incidence of suicide na po. Lalo na kapag nai-stress na ang mga tao, kasi common na terminology na lang natin ngayon. Kapag tayo ay naiinis, napapagod na, nai-stress ako. Yun po. Yan. Pero actually, siya ang simula talaga ng mga pag hindi pagtulog, pagmumula ng mga sakit, ayan, tama stress. Po yan, Doktora. Isa nga pong nabanggit nyo kanina ay ang tumataas din ang incidence of developmental disorders. Ito po yung tinatawag nating
Mga autism, ADHD. Yes, yan nga po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi Doc, yung mga stress, common yan sa mga matatanda. Depression, anxiety, ninenervous, sabihin natin. Pero ang mga bata rin ba, may pinagdadaanan na mga mental health problems, kahit bata pa lang sila? Totoo po yan. Sa larangan ng tinatawag nating functional mental disorder, pababa po ang edad, as young as 8, 9 years old, marunong na sila nag-identify na, mama, depressed ako, anxious ako, meron akong, nalulungkot ako ng gusto. Pero yung binabanggit po ninyong developmental disorder, isa po yung uri na hanggang ngayon, hindi naman matukoy yung kung ano talaga ang pinaka-cause. Pero the fact na itong label na developmental disorder, ito po nakikita from age 0, age 1 to 6 usually, 1 to 6, developmental. Napaka-interesting, Doc, kasi bata, 0-month-old, meaning halos kapapanganak, newborn pa lang, pero meron ng developmental disorder. Sa kanilang pag-iisip ba ito? Yeah, kasama po sa teorya ng causation o pang sanhi na itong developmental disorders na ito, ang malakas na teorya is neurologic, inborn or yung pag-gestational pa lang, pinagbubuntis pa lang, may mga iba't ibang teorya na dinamadaan ng mga nagtitake ng substances, history of substance intake during the pregnancy. So halimbawa, nagbubuntis pa lang ang nanay, nai-stress na siya at uminom ng mga iba't ibang gamot. Siguro kagustuhan mailaglag din, no? Hindi naman, pero yung iba, Doc, inalagaan naman yung tiyan nila, yung pagbubuntis nila, all the vitamins, pero until now nga, sabi nga natin, hindi pa rin natin alam kung saan galing ito Hindi siya bacteria, hindi siya germs, hindi siya sa kung ano, no, sabi na lang nga ay dahil until now, dinidiscover pa, ay baka na-stress din si mother habang nagbubuntis. Kasabay din po yan, doktora. Meron po tinatawag na genetic or chromosomal. Like, ang tinatawag nating sample ng chromosomal natin ay yung Down syndrome. Kaya tinawag natin trisomy 21 kasi identified talaga sa chromosomes natin na 48 ba natin chromosomes. Na-identify yung defect, Pero dito sa mga ADHD, kasalukuyan pa pong dinudiskubre ang ating mga, kung ano ang katiyakan. Pero napakarami pong mga possible sanhi nito. Pero ang mas mahalaga po siguro, doktora, kung paano madiskubre at ma-intervene, nagkaroon ng intervention. Kasi, Dok, identify muna natin, ano-ano po ba ang mga, itong sinasabi nating developmental disorders? Okay. Examples po natin. Ang mga pinakasikat ngayon ng developmental disorders ay yung ASD, Autism Spectrum Disorder. Dati autism lang, pero ngayon dahil ang dami, ang lawak ng kanyang symptoms, it is perceived to be a spectrum. Yung pinaka-mild, minsan depende sa kanilang functionality. At meron pang variant dyan. Maniwala ba kayo na ang autism may variant siyang Asperger's disease na tinatawag na considered autism pero sila po yung napakatalino. At di umano, allegedly, mababasa nyo naman sa Google yan, mismo si Elon Musk is doing this. It's allegedly suffering from Asperger's disease, pero it's a special type of autism na sobrang talino at sobrang galing. Yes, pero sabi nga nila si Einstein daw baka meron Well, wala pong makapagsabi kasi di ba inaaral pa nga nila yung brain ni Einstein? Kagaya po ni Edison, pinauwi ng nanay, Thomas Edison, pinauwi ng teacher niya because he's a dumb kid, wala, pero yung pala genius, yung hindi naintindihan. Pangalawa po yung ADHD, napaka-common din po yan, yung tinatawag yung attention deficit hyperactivity disorder, no po? Tapos yung tinatawag nating medyo matagal na yan, yung global developmental delay. Yes, yung po yung mga tinatawag nating mga mental retardation ng araw. Ang akala natin mental retardation lang, pero lahat pala ng aspect of the delay, like for example, the ambulation, motor development, speech,
pati yung mentation, kaya nirename nila as global, meaning lahat ng functions niya. Global GDD kung tawagin, Developmental Delay. GDD. Kasi Doc, yan po yung mga pasyente natin na alimbawa 10 years old na, pero bakit siya, ang isip niya ay pang 5 years old, 3 years old, bago pa lang siya nagsisimulang magsalita, parang bago kumilos, matagal. May manifestations ba to pagbata, Doc? Yun po ang pinaka-hallmark, ang pinaka-palatandaan nila. Libawa, ang anak nila ay tatlong anak, pero yung pangatlo nila, 3 years old pa lang, hindi pa maglalakad. 2 years old na, speech, hindi pa rin makakapag... Ang nanay, nakakumpara nila doon sa panganay at pangalawa. So, on that case, madali nilang ma-determine o ma-detect. Pero yung iba pa, yung merong itong susunod nating sinasabi nating mga learning disability, looks normal. So, ang tawag talaga ng mental health, ha? Learning disability, yung pala, dyslexia, yung magbabaliktad-biliktad ang H, ang D, ang letter B magiging D, pero kasi ang iba ang napupunta doon sa utak ng isang dyslexic patient. Ito po yung dyslexic. Halimbawa, letter B, ang tingin niya letter D. Yung pagbabasa niya. O pabaliktad. Minsan nga pabaliktad sila magbasa. Pabaliktad sila magbasa ng check. Pero hindi naman check. Oh, hindi. Pero ang galing kasi 'di ba po ang i-check from pabaliktad right magbasa left, from right to left. Tayo ang mga Pilipino is left to right. Pero etong mga dyslexic po pabaliktad talaga sila. Kung Pilipino, instead na magbasa mula pa ganito papunta sa kanan, sila nagsisimula sa kanan, pabaliktad. Ang galing nila, no? So, ayan po, merong kasama pa rin siya sa mental health. Yes. Generally, ang mental health kasi sumasakop ng psychiatric, neurological, and psychological disturbances. Psychological aspect ng ating buhay. So, ayan ha, wag po natin ikahiya ang mga ganitong mga kamag-anak natin dahil sila ay may sakit. Ito ang masasabi talagang isang sakit, Doc, or since disorder nga siya? Iba-ibang terminology, kaya iba disorder, illness, yung isa kaya developmental disorder kasi nakikita siya sa tinatawag nating paglalaki. Habang lumalaki, nakikita. So, Oo. ito po ay isang sakit o disorder or isang disease. Pero, disorder po ang terminology natin dahil hindi naman sila nakakahawa. Hindi rin sila pinagmulan ng mga germs. Okay. Hindi rin Yan naman po. sila autoimmune. Hindi rin po, tama So, po yun. ito ay dinidiscover pa nga po. Hindi pa rin until now. Mabuti na lamang sa panahon natin ngayon ay na-open na ang society na tanggapin at i-discoveryhin nga itong mga ganitong bagay, katulad na lang ng sobrang talino pala ni Thomas Edison na nakadiscover ng ating mga light bulbs. Yes, mga yung ating mga... Sa electricity natin. Imagine niyo ang sabi sa kanya ng teacher niya noon ay pinauwi nga siya ang storya ng buhay niya. Kid. Hindi ka matututo, ay, mahina ka. So, pinauwi na lang siya ng teacher, sinabi sa magulang. Then, nag-aral siya sa bahay, tinuruan siya ng kanyang nanay, nagtiyaga yung nanay niya, naturuan siya. Yung pala, itong si Thomas Edison ay isang inventor na matalino pala siya talaga, kaya hindi siya maintindihan ng mga tao. Yung ordinaryong... tao dahil yung kanyang IQ ay sobrang taas na. At yan nga nagsimula ang kanyang mga invention. Kaya tayo may mga ilaw, meron tayong kuryente. So, ang galing, no? Kaya wag natin babaliwalain ang mga batang merong nakikitaan nitong mga disorders na nabanggit tulad ng autism, ADHD, global delay, dahil possible nga sila ay matalino. At ang kahalagahan po nito, Doktora, bukod sa gusto nating malaman kung ano ang pinagmulan nito, ang pinakamahalaga po dito sa mga developmental disorder, yung early detection. Dito po papasok ang papel ng isang developmental pediatrician o ang katuwang nilang child and adolescent psychiatrist, mga developmental psychologist, na kung saan ang susi ng kanilang intervention ay ang unang pag-detect, early detection.
Kaya ngayon may mga programa sa ating pamahalaan, masasabi ko sa aming siyudad, sa Muntinlupa, meron pong tinatawag naming AGAP, Agarang Alaga, tapos early intervention, kung saan ang mga walang kayang magpatingin sa developmental disorder, developmental pediatrician, medyo may pagkamahal po. Sa pagpapacheck up. Pero Doc, merong question muna dito. Teka, batiin muna. Owen Guevara. Nice, Doc, ni. Yes po. So, R.A. Angeles, Juan Carlos Angeles, Juana Saraga. So, tag na siya. And from Cons Daday Garcia. Good morning, Dr. Chavez from GMA Cavite. Doc, yung question, ano daw po makikita sa isang batang merong diferensya? Well, yung medyo general yung tanong niya, no? Pero karamihan ng mga mental disorder is manifested by one, function ng kanyang pag-iisip, cognitive. Number two, yung kanyang behavior, yung kanyang pagkilos, hindi ayon sa kanyang development. Sa mga kabataan or kaedad niya. Pati yung kanyang speech, kung normal, makakapagsalita ng dada mama ng 10 months for lang, 3 years old pa lang, baka papadada pa lang. Ano po? So, yun po yung mga tatlong areas. Of course, kasama po dito yung motor functioning, yung kakayanan niya sumubo, lumakad, at yung mga kumukuha ng fine motors, kung tawagin natin, yung pag-pick up ng mga bagay. Yung paggugupit nila, pagko-color nila, yan yung fine kasama motor. po yan sa mga babantayan kung ito ba'y na-develop according sa kanilang milestones, na kanilang normal milestones. Tsaka madagdag ko lang, Doc, kasi ito napapansin ko kalimitan sa mga pasyente rin. Yung bang 1 year old, 2 years old, na hinahabol mo na para silang bunny, yung energy bunny na sinusiyan mo, dire-diretso. Andyan na yung kahit pagsabihan mong behave ka, magganito ka, hindi sila mapakali. Iyan po ang isa sa mga early, mga palatandaan ng tinatawag nating attention deficit hyperactivity disorder. Hyperactivity. Sa ating pananaw, it's hyperactive ang isang defekto niya. Pero sa totoong closer examination, ang pinaka-defekto ng ADHD is the attention deficit. Yung kakulangan niyang kumuha ng attention o mag-focus sa isang bagay. Maiksi yung kanyang attention span. Totoo po yun. O kaya sa dami ng gusto niyang gawin sa buhay niya, parang pasok lang ng pasok sa kanyang isipan. Iba-iba yun. Gusto niyang gawin to. Tapos kaya siya galaw ng galaw. Tapos Dok, ayan yung makikita mo pag binaba mo yung bata, binuksan ng lahat ng cabinet sa inyong pinuntahang bahay. Sabi, behave. Uupo sandali, wala pang 1 minuto, nakatayo na ulit. Ayan. At isang hallmark po dyan, Doktora, kaya babantayan talaga at extra ang yaya o ang mga nanay, kailan extra because these kids, even up to 3 or 4 years old, wala silang patumangga sa tinatawag nilang accident na yung pwedeng ma-aksidente sila. They can cross the street without anything. Wala silang parang sense of safety yung tinatawag. Dahil nga sa kanilang depektong attention deficit at saka yung kaakibat na hyperactivity. Parang, Doc, meron pa yan yung basta pag gusto nila tumalon, tatalon sila na isipan nila. Tatalon sila. Pag halimbawa may kutsilyo, gusto nila manaksak sila. Kasi nga, parang wala silang sense of laro, tingin nila laro lang to. Tingnan nga natin anong mangyayari. So, yun po yung kailangan nating makorek. At yan nga po papasok ang sinasabi nyong early na detection ang kailangan. Ang tanong siguro dyan, paano ba gagawin? Actually, sa level lang ng early education, meron kami programa dito na tinuturuan ang mga magulang, ang mga SED teachers to detect the early signs, mga red flags na to, no? Ngayon, kung halimbawa, talagang kitang-kita na kaiba siya sa, usually sa normal na tinatawag na early education, tapos mag-undergo siya ng psychological assessment. Dok, so parang halimbawa, yung bata, ipinasok mo sa daycare. Daycare. Doon talaga. Diba? Kasi puro bata sila eh. Ayan, magkakasama, magkakaedad sila. Dito papasok yung 3 years old. Minsan nga 2.5 lang pinapasok na eh. 2.5, 3 years old. Hanggang medyo 4 years old, ganyan.
Pero siya, kakaiba. It's either hindi siya nagsasalita, tahimik na tahimik, kahit kausapin mo, or iisa lang yung ginagawa niya. Yan, meron ng problema. Or nanggugulo siya. Nanggugulo siya. Lahat ng kaklase niya, ginulo na niya, kahit sabihin ni teacher na, stop, or mapapagalitan, no. Wala siyang takot. So, doon na-observe pa lang, dito papasok sa daycare. I will say with confidence na ang ating mga experienced ESED teachers, special ESED teachers, meron na silang kakayanan o degree of clinical skills na ma-identify nila. They may not able to detect exactly the diagnosis, pero pick up na nila kaagad Kung may yung mga diferensya. Tapos kakausapin na ng magulang. And then sa ating programa sa Muntinlupa, meron tayong tinatagap na kung saan ang gobyerno nagbayad ng developmental pediatrician, kaya meron silang assessment. Ang tanong, ano po ba ang kahalagahan at anong mapapala ng magulang at ang benepisyo sa anak na merong suspected developmental disorder, ang resulta ng assessment ng isang developmental pediatrician. Minsan nakita namin pagkamahal-mahal. Pero pag nalaman mo kung ang halaga ng kanilang assessment, number 1, sila lang po nakakagawa ng, sa mga medyo talagang borderline, sila yung nakagawa ng mga diagnosis, definite diagnosis. Pangalawa, kasama sa assessment niyan, ay pag-determine ng kanilang kakayanan or yung degree of dysfunction. Yung tinatawag na mild, moderate, high functional ASD, middle or low functioning DSD. Sila po yung nagbibigay ng kanilang, nagkakategorize kung anong category ng kanilang functionality. Base din doon sa functionality doon, dito rin po, and the third one is, baka sila din po makakapag-prescribe kung anong klaseng therapy. Doon ba sa speech, social, cognitive, iba't ibang speech o mga occupational therapy na ibibigay ng programa doon sa mga tinatawag psychological developmental therapies. Ano po? So yung pong tatlong komponente na yon ang maibibigay ng child and development pediatrician. So, mahal kaya mahal ang bayad sa pero pag ito'y nabigay the earliest point, at minsan, meron po nga sinabi sa amin ng isang aming kasama doon, si Attorney Alcal, na minsan, pag-alis lamang ng isang defect sa hina ng pagdinig, after third year, or second year, third year, nung nawala yung kanyang deficit ng kanyang hina ng pagtingin, biglang nag-flourish at nag-improve ang kanyang developmental functioning lahat. So, kailangan talaga ma-detect Ayan po ang key. Kumbaga, ang susi ay early detection, and acceptance pa rin. And prompt intervention. Yan. Kasi kapag tayo ay merong early detection, malalagyan na natin, pero kailangan sa parte ng magulang, tanggapin natin na may diferensya ang anak. At kasi mula doon ay magkakaroon ng prompt o mabilisan na intervention kaagad upang ang maging kinabukasan ng isang bata ay maganda. Hindi komot sila ay may diferensya. Yan na sila. Hanggang ganyan na lang sila. Hindi na sila makakapag-aral, mananakit sila ng ibang tao or sasaktan nila yung sarili nila. Matitigil po yan. Magiging functional sila. Ang dami kayang na ngayon. Mga sikat na personalidad na merong problema sa developmental nila nung sila'y bata, ngunit successful na ngayon. Opo. Banggitin ko lang po, Doktora, yung tamang binanggit mong unang-unang steps nito at ang mga magulang. Sa totoo lang, malaking porsyento ang parte ng participation ng magulang, yung sinasabi niyong pagtanggap. Tanggap nila, alam nila, pero hindi nila matanggap psychologically because ang ating mga magulang na Filipino mothers, they have the tendency and to people defensive. Na ang tingin ng ating mga magulang, any defect, any mali sa ating mga anak, blame to them. Yes. Na hindi naman dapat taningan. That's why they keep on hoping, hindi denial.
Hindi naman siguro. Ano lang yan? Ordinaryong delay lang yan. Kumbaga, kaya Lalakas lang ganyan, yan. malikot lang talaga kasi bata yan. Pero Kaya the ganun lang. sooner na ang ating mga magulang ay matanggap at maiharap, at yun ang kasunod doon, after accepting things they are, ang kasunod doon, yung tamang intervention, ang tamang steps na, kundi yung assessment, intervention, at saka yung patuloy na pag-refer kung saan dapat Yes. lalapatan ng kaukulang intervention. So, ayan po ha, unang step natin ay yung early detection at saka syempre isama na natin sa early detection yung acceptance ng magulang na payag po kayo na isunod natin sa step na pangalawa, ito yung mga interventions na yung mga pwede nang gawin tulad ng physical therapy, kung medyo hirap siya sa gross niya, occupational therapy, yung speech niya, kaya para i-correct or turuan siya makapagsalita. So, yan po. May solusyon eh. Yes, totoo po yan. Kailangan lang natin talagang paigtingin, Dok. Baka tayo sobrang ma-focus doon sa autism, ADHD, global developmental, pero maraming bilang din po sa ating mga tinatawag na developmental defect, yung lang simpleng kahinaan ng pagdinig. Yes. Akala attention deficit, dahil pag tinatawag, yung pala, mahina ang tenga. Tapos yung tinatawag natin mahina ang tenga, mayroon tinatawag na yung pala simpleng audiometry lang, pag tinitingnan, bibigyan lang ng gadget, gagaling uli, magaganda uli ng kanilang Actually, sa mga pinapanganak sa ospital, kaya we advocate may panganak sa ospital. Newborn screening, and then may hearing test na ngayon, baby pa lang, para po malaman kung bakit, kasi minsan kaya pala hindi nagsasalita kasi bingi pala siya. Exactly. So, ayun. Pag na-address mo yung kanyang pandinig, makakapagsalita siya. Kasi, paano siya magsasalita kung wala siya naririnig na sound? Tama po so, yan. Dok, marami pa. Ito, may bumabati po sa inyo. Judy Baquero. Morning sa inyo dyan. 87.9 from Judy of Davao del Norte. Sonia M. Gutierrez, good morning po. Dok, may question pa ako. May batas ba tayo? May karapatan pa rin ba ang mga ganitong minors in terms of, considered ba silang PWD? Yes. Ang huling tanong mo noon ay talagang they're considered as ang developmental disorders is considered as PWD. Tapos tungkol dun sa batas na ito, meron po tayong ginagawang batas na Magna Carta or Child Development Act. At ito ngayon ay nasa level na ng bicameral committee, na-approve na po sa bicameral committee. Medyo na-delay nga po ito at meron ng mental health, meron ng mga mental health sa schools, no? Ito medyo na-delay. In fact, ito pong reklamo ng mga PWD community na matagal na nilang isinusulong, but just the same. Ito na, meron na ngayon. Meron po silang karapatan bilang bigyan ng mga diskwento as katulad din ng mga PWDs ng mga adults. Meron din sila. So, pwede, kasi medyo, Dok, mahal din na magpa-therapy eh. Yes, so, of course. Kung meron silang discount, mas makakayanan. Malaking discount po kung yun. Wala talagang sa isang, well, actually, dapat meron eh. Sa isang syudad or isang lugar, bayan man ito, ay dahil sa batas natin, sabi nga ang mental health ay kailangan ilagay na rin sa bawat lugar, pero halimbawa wala pang available, so napupunta sila sa isang private, so kailangan medyo madugo ang presyuhan eh, Dok eh. Totoo po yan. So, pwede silang mag-apply. Yes, opo. Immediately after being diagnosed by a pediatrician, a developmental pediatrician or child adolescent psychiatrist or a psychiatrist, adult psychiatrist for that matter, pag na-certify na sila, walang rason para i-deny sila sa kanilang PWD status. Meron po akong gustong i-raise dito sa puntos na to na pagbibigay ng benepisyo. Ang pagkakaalam ko, ang psychiatric conditions ay covered na ng PhilHealth. Ngayon po, itong tinatawag nating therapy ay hopefully mabigyan din ng diin or special attention
para ma-cover din yung tinatawag nating mahal na therapist, pati yung pagka-developmental assessment ng developmental pediatrician, kung sana ay ma-subsidize, ma-cover ng PhilHealth. Alam naman natin ngayon, hot po ang ating issue sa PhilHealth. Kesyo, ano ba talaga totoo? Marami bang pera? O marami bang ano? Ang opinion ko lang po doon, kay maraming pera na meron naman talagang pondo, sana isama. Nagbabayad naman tayo ng PhilHealth. Isama sa coverage. Kung excess, according to the law dyan sa Nitrag, kung may excess, di palawakin ang coverage, isama na sana. Yung sa child development at saka yung tinatawag na developmental disorder, sana ma-cover na rin kasi, po yun. Doc, yung pag-therapy pa lang, mahal kasi, para siyang nagda-dialysis din, na 2 to 3 times a week, kailangan mong mag-therapy ng isang bata. Medyo madugo sa bulsa ng magulang yan eh. Totoo po yan kasi ang ating ginagamot hindi po infection o yung 7 days o 30 days o 6 months na mahabaan, parang dialysis nga po. Ang ginagamot po natin long term. dito yung pagde-develop ng pagkatao ng ating anak ng bata. Yes. Yung ating 5 years old, 3 years old na delay, hopefully pagdating ng 6-7, mag-approximate na do near, if not exactly normal na uli sa kanyang hahabol doon ka sa kanyang development kung ito'y 7-8 taon na ang edad, no? As I said, near normal kung ano mang hanggang anong kanyang umabot ang kanyang recovery. Ako may nakita rin po ko sa mga ganyan, bawas sa SPED. Tapos, yung ating special education. Tapos, nagpunta na sa therapy, na ayos na, hanggang sa naging regular school na sila. Yeah, tama po yung sinanggit niyo, Doktora, no? Kasi ang aim talaga ng ESED, early education, ang relasyon ng early education at yung tinatawag special education, ang aim ngayon natin is inclusive ang goal natin. Kung paano natin from special education, gagraduate, quote and quote, gagraduate sila from a transitional SPED school, gagraduate sila to the regular mainstream education. Yung tinatawag ng inclusivity. Instead of, dito lang kayo ha, kasi mga special kayo, hindi. Lahat, anong uri man ng developmental disorder, meron ang bata, ang aim ay iisa. Paano siya mag-transition from special education to a regular mainstream education. When yung tawag natin doon, inclusive, may mga centers ng mandato ng SSD at saka ano to, na lahat ng city ay magkakaroon ng sentro. Kaya ang tawag nila doon, inclusive center for whatever development center. At ang Muntinlupa, meron na rin po. Wow, sana meron na rin Dok, yung mga ganyang advokasya nyo na naigawa nyo na sa Muntinlupa, magawa rin natin at maging pilot nga, ito nga sa inyo, ay madala rin sa bawat syudad, sa bawat bayan, sa buong Pilipinas. Kasi kung nakaya nila, kaya din natin. Yeah, so, totoo po yan. Tulong-tulong lang. Mabanggit ko lang ito, if you may, wala pa naman. Isa po yun sa advocacy ng ating party list, One Munti Party List. Kasi ang advocacy namin is child development and its mental health, child and youth development and mental health. And malapit pong buksan ang aming inclusive center na ganito na kung saan mayroong separate therapists, iba't ibang area of therapy. And ang balak po ng ating mayor ay magkakaroon kami ng city, magkakaroon kami ng sariling city, child and development. Development pediatrician na isa. Wow! Sa ngayon, contractual pa lang namin. Kinukuha namin siya. Doc, actually, kakaunti ang developmental pediatrician natin sa buong 98 Pilipinas. lang sila. 98 lang sila sa buong sa 110 million Pilipino. Sa buong Pilipinas. So, less than 100 lang po sila. Ilang bata ang kailangan ma-assess. Kaya nga po, ang hirap magpa-schedule sa kanila. Actually, Yes, months yung months. bibilangin. At bukod doon, hindi lamang naman yan na parang check-up na ubot sipon na mabilis. Hindi po. Matagalan po. Minsan umaabot sila 1 hour, 2 hours na inoobserbahan ng bata. Kung kailangan buong araw nilang obserbahan, ilang pasyente ang nakapila. Kailangan ito upang ma-assess na sana at maging ano ba susunod na step. Tama po yan. Yan. So, kasi kinabukasan ng ating mga anak
At wag po natin tayo mawalan ng pag-asa na hanggang dyan na lang sila. Actually, matuturuan silang maging functional. Tulad na lamang na maglinis ng kanilang katawan na sarili, makipag-usap sa tao, even magnegosyo, o di kaya ay makapag-aral. Sabi nga natin, marami ang naging successful na merong ADHD, autism, ilang mga aktor meron eh. Tama po yan. Kasi ayaw ko lang magbigat ng hanggang na example. Pero allegedly, si Tom Cruise is a dyslexic. He's having a dyslexia. Yung pong defect na pag nagbasa baliktad o nagsusulat, nag-spelling, nababaliktad. Pero nakukorek naman po siya. At marami akong kakilala na mga professionals na ngayon. Pero once sila ay autistic, tapos yung may autism, merong ADHD. Actually, nakikita po yun sa Facebook, di ba, nagiging mga valedictorians pa sila. Yes, lalo yung na high functioning sa ibang tawagin bansa. natin. Kasi nga, sila ay matatalino. Ang galing nila. Yung attention nila, one of the therapists na ginagawa po, yung attention nila ay kailangan, dahil maigsi, nilalagyan sila kung saan sila magaling. Nilalagay sa music, nilalagay sila sa sports, para yung energy maibuhos nila doon. At makikita nyo nga, ang galing nga nila. Totoo po yan. Isa nakapagkamalan silang tinatawag nating retarded or mabahina. Yung pala, ang defecto lang, hindi lang sila makapag-focus. Yes. But once na-correct yung attention deficit, boom. Ang galing nila. Or they can be even more intelligent than the average. No? Actually, nagiging genius pa talaga sila. Yes, No? totoo. Kung titingnan natin, imagine kung maraming bata ang sasabihin lang, mahina ang ulo or may diferensya, tapos hindi nyo na pag-aaralin, pero may pag-asa na pwede silang makorek kung magkakaroon lang ng early detection, early intervention, good prognosis. Yes, magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Ilan ang taong maipoproduce natin na maging successful at functional na makakatulong sa ating gobyerno. Or to look at it in the other side, ilang years na nangyari na wala pang na-develop na developmental pediatrician. Ang natag natin as bobo, yung pala'y potential palang genius sa business or sa ibang yung mga technology, inventions, Yes. no? Yun po. Tapos, masasayang yung panahon, ano ba yung pwede nilang ma-contribute na maganda sa ating lipunan. Hindi sila magiging pabigat, kundi sila ay magiging isang tagasulong pa ng ating ekonomiya, ng ating kagandahan ng anumang madiscovery pa nila. Kaya Dok, kailangan talagang ma-push natin sa batas ang mga ganitong bagay. At pag tiningnan natin sa larangan ng karapatan, ito po ang obligasyon ng gobyerno magtatag ng batas upang sila din, yung itong ating mga tinatawag na developmental disorder, ay may pantay-pantay na oportunidad. Yes. They have an equal opportunity to get the skills, the knowledge, and the training para magkaroon sila ng pagkakataong maging kapaki-pakinabang sa society. Ang ganda Yun nga po po, yun. Dok, no, kung talagang sa katuparan to, maganda yung inyong advocacy na maisulong ang lahat ng batas, lahat ng karapatan ng mga ating pasyente na mayroong mental health problem, developmental disorders. Kapag nagawa ito, Dok, marami ang matutulungan at hindi magiging sasabihin ng mga magulang, ano ba ito, parusa ba ito sa akin? Kasi hanggang paglaki ng mga batang ito, dala-dala na lang nila. Hindi nakapag-aral, dahil siguro sa kawalan na rin ng pera. Pero kung tutuusin, may magagawa pa. And to look at the brighter side, Doktora, ang dami na pong support group sa Amerika, dito sa Pilipinas, na kung saan ang mga magulang ng mga iba't ibang developmental disorder patient ay nagsama-sama and find strength on each other. Tapos, pagkatapos nagbibigayan sila, nag-exchange sila ng mga experience kung paano nila hinandle ang kanilang mga anak. At hindi lang paggrupo ng support system, mayroon mga different websites, meron kami mga kaugnayan,
mga nakakaugnay ngayon na taga-Amerika, na kapwa natin Pilipino din, na nagbibigay ng input sa ating programa. Ito nga, sinusulong nating advocacy and development, kung paano natin maisulong ang developmental ng mga isang kids natin. So, napakahalaga yung sinasabi natin. At yung, dahil sa support system na yon, hindi na po mahirap sa mga kamag-anak o sa mga magulang na tanggapin ang kanilang at harapin na ang kanilang anak ay may developmental delays. Ito aman ay Very maging strong. diferensya, pero may solusyon. Katulad rin ng ibang sakit na may kagamutan rin. Kung ito lamang ay ating tatanggapin at madedetect ng mas maaga, ay kayang-kayang magawa ng paraan. Pero kung babaliwalain na lang natin, wala na talaga. So, surrender na lang Surrender ka tayo, na lang sa or laban. Magiging just refuse. burden mo nga siya hanggang pagtanda. Opo, Diba? opo. So, importante po ng acceptance. Huwag po nating husgahan ang ating mga kababayan o ang isang bata. At kung meron mang diferensya, sabihin, ako, nakarma ba? Ano ba naging diferensya ko? Bakit nagkaganto? Wala po tayong dapat sisihin kasi walang may kagustuhan yan. At hanggang ngayon ay dinidiscover pa natin saan ba nagmula talaga ang mga bagay na ito. At ito ay sabi nga genetics din, pero dinidiscover pa rin dahil wala naman tayong sisisihin kung yung nanay o tatay ay may ganyan o sino man, dahil walang may kagustuhan na ipanganak ang isang magkaroon ng diferensya. Isa sa pinaka na-discover na malungkot pero katotohanan na dumadami po ang magkakapatid, siblings of autism. Yun, meron din Ay, may mga twins. twins. Meron din mga ang twins na yan, minsan isang ADHD, isang autism. That makes us think na isa sa mga factors, genetic predispositions din po yun. Yes, possible. Malaki rin yung chance ng merong genetic factor kasi halos lahat naman, Dok, ng sakit lahat naman sakit natin. Oo, merong kasama sa genetics pa rin. Pero ang malungkot man dahil sa genes, dahil magpapasa-pasa yan, pero ang kagandahan ng good news ay mayroon tayong magagawa. At ang kailangan lang talaga isulong natin yung advokasya sa pagtulong natin sa mga kababayan nating may ganitong karamdaman ng mga disorders. At sana makasama doon sa tinatawag naming Child Development Act or yung tinatawag Magna Carta for Child Development, may sama po sana at may address yung ganitong particular na problem of child development, yung kakulangan ng mga tao, professionals, na magbibigay ng sapat na evaluation or assessment. But don't get me wrong, hindi lang po ang child development pediatrician ang solong nagbibigay ng assessment. Sa iba't ibang level din po, meron po tayong iba't ibang level of assessment, kagaya ng sa level ng psychological assessment, mga nito, at yung mga, even sa mga ESED, nate-train din po sila, pero hindi po sila, mga early detection po yan, mga early signs. So, iba't ibang level po ang ilang development, kagaya ng child psychologist, na-determine nila yung IQ, yung kanilang social functioning. Pero yun po yung pinaka-final naman, yung sinasabi natin, lalo na kung yung mga in-betweens, no? Talagang mahirap i-determine. Doon po ay talagang makaka-benefit po yan sa ating tinatawag na developmental pediatrician. So, ayan po, Doc, napakaganda ng ating mga usapin. At sa susunod naman, sa February 22, abangan nyo rin, Sabado, alas 9 ng umaga, dito pa rin sa Radyo Binyan, ay makakasama pa rin natin si Dr. Nick Chavez para sa mga matatanda naman na pag-uusapan natin. Ito yung mga depression, nagkakaroon ng anxiety, napaka-common ngayon nito eh. At saka, ano nga ba dapat mga gawin? Abangan nyo yan. At lalo na, Doc, yung kapag may naririnig na ng mga boses dahil sa kalungkutan, ito ba ay nagagamot? Abangan nyo po yan. At Doc, ang hanging question natin dyan, para sasagutin nyo sa susunod nating episode, yung hirap matulog. Yung insomnia, na ay nako, ang daming may problema niyan,
na hindi makatulog, nagigising ng maagang maaga, parang tulog manok daw. Abangan nyo yan at sasagutin lahat yan ni Dr. Nick Chavez sa susunod nating episode para sa ating mental health series na isang advokasya ni Dr. Chavez at ang kanyang mga kasamahan para sa isulong na rin ito sa batas. Doc, mensahe nyo po para sa ating mga kababayan. Ang bilis ng ating oras Opo. Ito po ang si Dr. Nick Chavez, isang adult psychiatrist, pero po sa programa ng Community-Based Mental Health Program, sinasako po natin from ages 0 to hanggang sa mga may dimension na yan. Aking panawagan, iisa pa rin kung paano mapanatili natin ang ating kalusugang pangkaisipan. Ganun din po sa kalusugang pangatawan ay sapat na pahinga, sleep before 10, wake up before 6, regular exercise 3 times a week, 15 to 20 minutes, at yung tinatawag ng tamang pagkain, tamang sangkap, tamang dami, at tamang oras. Po. At syempre, yung pag-avoid naman, huwag naman po talagang araw-arawin ang pag-inom ng alak. Huwag pa po natin yung sigarilyo. Magalit man sa akin ang mga company sigarilyo, pero talaga po ay wala pong idudulot po yan sa kaganahan. Lalo na po ang mga drugs, illegal drugs po yan. At ang huli, para sa atin lahat, gamitin po sa tamang oras ang gadgets natin, lalo sa kabataan, no? Mga TikTok dyan, minsan maabot ng 1 or 2 hours na, 3 hours. Minsan, doktora, ako nakakalimutan din. Pag nagpahinga ako sa aking online prescription, online consultation, di nag-ano ako ng iba't ibang mga, before I know it, 30 minutes na pala ako nakikinig. Nakakalibang. Be watchful about it. May effect sa ating mental health, ang social media. So, yan, pag-uusapan natin yan sa susunod na episodes natin with Doc Nick Chavez, itong wellness natin sa ating kaisipan. Kaya sana ay tulungan din natin na maisulong ng ating mga congressmen na isulong ang batas na ito sa Senado at katulad niyan, mapaigting pa kasi meron nandiyan konting push pa. So, ayan po, maraming salamat, Doc Nick Chavez, sa iyong salamat ulit, Dr. Yap Chulay, sa iyong pag-imbita dito. Salamat po sa mga nakikinig at maraming salamat sa inyong input at inyong participation na yan. So, abangan nyo po ang susunod na episode. Yan naman, yung mga matatanda, yung mga hirap matulog dyan. Pwede kayong mag-comment or magtanong pa sa ating mga FB page para kay Doc Nick Chavez. Nababanggit mo para sa mga matatanda. Baka akala nila yung matatanda. Yung po tinatawag niyang bukod doon sa development sa mga bata, ito yung mga young adults din, including po yun. Kasi parang sineparate lang natin yung child and adults. Yung adults po, yun yung matatanda. Okay? So, young adults, even the teenagers kasama po dyan. Napakadami sa teenagers ngayon. So, ayan po, libreng konsultasyon na yan sa isang psychiatry sa susunod nating episode. So, abangan po natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan na ikukwento nyo rin yung hindi mga maling impormasyon sa inyong kapitbahay, imarites lamang ang tama. So, bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.